Mga bagay na iligal pero ginagawa mo online. Post doon, comment dito, paggawa ng reels at content sa social media, yan na ang ginagawa ng halos lahat ngayon. Pero ang hindi alam ng marami sa mga netizens ay may mga ginagawa na silang iligal na bagay nang hindi nila namamalayan. Mga bagay na maaari silang makulong kapag may magsumbong. Kaya narito ang 6 na iligal na bagay na baka ginagawa mo na rin online. Number 6. Bawal mag-record ng boses. Mahilig ka bang mag-prank call? Yung tatawagan mo yung isang tao, minsan stranger, minsan empleyado ng fast food. Tapos, magpapanggap ka na kung sino-sino para lang mapatawa ang viewers mo. Wow! Viral ka na! Kumita ka pa ng pera! O baka naman, napapraning ka sa mga scammer at nire-record mo ang buong usapan nyo para i-post sa SOCMED. Mukhang katuwaan lang, no? Pero teka lang, alam mo bang pwede kang makasuhan at makulong sa ginagawa mong yan? Oo, bawal mag-record ng boses ng ibang tao nang hindi nila alam. Kahit pa scammer pa yan, kahit pa ikaw ang nabibiktima. Kahit pa good ang intentions mo at gusto mo lang mang good vibes. Sa Pilipinas, covered ito ng Anti-Wiretapping Law o Republic Act No. 4200. Ayon sa batas na to, hindi mo pwedeng i-record ang kahit anong private communication, tulad ng phone calls, online meetings o voice chats, kung wala kang consent mula sa taong kinakausap mo. Kapag nahuli ka, pwede kang makulong mula 6 months hanggang 6 years. At mas lalong pwedeng kasuhan ng content mo kung pinost mo pa ito sa social media. Mas grabe rin sa Amerika. Marami sa mga states nila ay may tinatawag na two-party consent law. Ibig sabihin, kapag i-record mo ang call, kailangan pumayag lahat ng taong nasa usapan. Kahit isa lang ang hindi pumayag at itinuloy mo pa rin ang pag-record, automatic, krimen na yan. Kaya yung mga sikat na content creator na gumagawa ng scammer exposure videos sa mga states na to sa Amerika, magiging pareho lang sila ng scammer sa mata ng batas, mga kriminal. So, kung ang goal mo lang ay magpasaya ng audience o magbigay ng awareness, pwede pa rin naman, pero dapat may consent. Dapat alam nila at pumayag sila. Dahil kung hindi, imbis na reels, naging rehas. Number 5. Wag picture ng picture. Photography is life. Pero kung bawal ang recording ng boses, mas bawal lalo yung kuha ka ng mukha ng ibang tao. Lalo na kung stranger yan at wala silang kaide-ideya na kinukunan mo na pala sila. Aminin natin, ginagawa natin to halos araw-araw. Sa school, sa jeep, sa mall, minsan pa nga sa mga viral SOCMED content at prank videos. May mga nakukunan na random lang. Hindi artista, hindi kilala, pero nagiging laman ng content mo. Kahit nga sa pakikipag-away, video pa rin ng video o kuha ng litrato ng mga kaaway. Pero alam mo ba, bawal yan. Hindi lang ito usapin ng respeto. May batas, may parusa, at posibleng makasuhan ka. Sa Pilipinas, ayon sa Data Privacy Act of 2012, Republic Act No. 10173, lahat ng personal information kasama na ang litrato ng mukha ay may legal protection. Ibig sabihin, kung kukuha ka ng litrato ng isang tao, lalo na kung malinaw ang mukha niya at identifiable siya, kailangan may consent. Kapag ginamit mo ang litratong yun sa social media, sa vlog, o sa kahit anong content ng walang pahintulot, pwedeng magreklamo ang taong nasa litrato. At kapag pinatulan ng National Privacy Commission o NPC, pwedeng umabot sa 500,000 pesos o higit pa ang multa. At maaari ring makulong ng hanggang 6 years, depende sa bigat ng kaso. Hindi excuse ang nasa public place naman siya, kasi ayon mismo sa batas, basta identifiable siya at hindi siya pumayag, protektado siya. Lalo na kung gagamitin mo pa for monetized content. Sa US, magkakaiba ang batas kada state, pero karamihan ay may right to privacy at right of publicity na nagbibigay sa tao ng kontrol sa paggamit ng kanilang mukha, pangalan o identity para sa negosyo o kumikitang content. Sa mga state tulad ng California at New York, pwedeng makasuhan at pagbayarin ng malaki kung ginamit ang identity ng isang tao, lalo na ng celebrity, para sa commercial gain ng walang pahintulot nila. Sa mga batas na ito sa Pilipinas, sa US at sa maraming bansa sa mundo, may iisip mo, di nga. Paano ang mga journalist, mga paparazzi, photographer na kuha ng litrato kung saan-saan? Bakit hindi sila nakakasuhan? Kahit ang mga ordinaryong taong kaliwat kanan ng pagkuha ng litrato, bakit bihira naman silang makasuhan? Ganito yon. May mga exemption ng batas.
Kapag ang litrato ay para sa personal o household use lang, hindi sakop ng Data Privacy Act. Hindi rin sakop ang personal information na ginagamit para sa legitimate journalistic, artistic, literary, o research purposes, lalo na kung may public interest. Kaya sa news reporting, photojournalism o mga kwento na mahalaga sa publiko, hindi agad ito itinuturing na paglabag sa privacy, basta hindi ito ginagamit para manira o magdulot ng masama sa tao. Sa paparazzi at celebrity photos, nagiging privacy issue kapag para lang sa chismis at walang public interest, lalo na kung may naidulot na masama sa tao. Pero kung kuha sa public event o may public interest, mahirap patunayan ang paglabag. Sa ordinaryong tao, bihira rin silang makasuhan dahil madalas hindi naman agad nagdudulot ng serious damage ang simpleng pagkuha o pag-post ng litrato, at kadalasan ay hindi para sa commercial use. Pero kapag ginamit ang litrato ng isang tao para sa negosyo, advertising o para kumita ng walang consent, may pananagutan ang gumagamit nito at pwedeng magreklamo ang taong nasa litrato sa National Privacy Commission. So ngayon, alam nyo na, kaya ingat-ingat sa bawat shot at baka sa huli, ikaw ang mamug-shot. Number 4. Bawal magnakaw ng pictures. Kung bawal kuhanan ng litrato ang kung sino-sino, bawal din ang paggamit ng litrato ng iba na walang consent, tulad ng pagkuha ng memes ng iba, paggamit ng litrato ng iba for photo cards, paggamit ng video or photos na hindi sayo para sa sarili mong edits. Pagnanakaw yan! Kaya nga, ang iba ay naglalagay ng CTTO o credits to the owner para naman magkaroon ng courtesy sa may-ari ng picture. Pero tandaan, hindi lahat nadadaan sa CTTO dahil pag ginalit mo ang may-ari, baka umabot kayo sa korte. Sa batas, ang mga litrato, logo, characters at artwork ay pag-aari ng gumawa o nagmamay-ari ng copyright nito. At kung ginamit mo ito nang walang pahintulot, kahit pa para lang sa joke, personal post o kahit pa may CTTO, technically krimen pa rin yun. Sa Pilipinas, covered ito ng Intellectual Property Code of the Philippines, Republic Act No. 8293. Dito nakasaad na ang sinumang gagamit ng copyrighted work tulad ng images, graphics at even screenshots nang walang permiso mula sa may-ari ay maaaring makasuhan ng copyright infringement. Pwedeng umabot sa 50,000 pesos hanggang 150,000 pesos ang multa at 1 hanggang 3 years sa pagkakakulong para sa first offense ng copyright infringement. Kahit hindi ka kumikita o meme lang ang post mo, hindi agad fair use yon. Kailangan may bago kang ambago commentary, hindi lang basta kinopya. At kahit ganun, hindi pa rin laging garantisado ang fair use. Mas mahigpit sa US, meron silang Digital Millennium Copyright Act o DMCA na ginagamit ng mga copyright holders para magpa-takedown ng content na ginagamit ang kanilang property nang walang pahintulot. Kahit mga social media videos na gumagamit ng mga clips o images sa reaction videos ay pwedeng mawala ng monetization o tuluyang maban kapag lumabag. So yung simpleng meme na funny lang sa'yo, sa batas, pirated content na yan. At kapag pinag-initan ka ng copyright holder, wala kang masyadong laban. Ang pinaka-safe, gumamit ng royalty-free images, gumawa ng sarili mong content o siguraduhin may permiso ka dahil kung wala, baka naman mapreso ka. Number 3. Makukulong ka sa pag-download ng pirated movies, Netflix and chill o Torrent and chill. Isa ka rin ba sa mga natutokso na mag-download ng bagong palabas gamit ang torrent? Isang click lang, may HD copy ka na ng latest blockbuster movies, hit series o anime episode. Malinaw na, libre pa. Oops, teka muna, bawal na bawal to. Piracy ito at pwede kang makasuhan. Sa Pilipinas, ayon sa Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code, bawal ang pag-download, pag-share at pag-distribute ng copyrighted material nang walang permiso mula sa may-ari. Kahit hindi mo ibinenta ang file, basta kinopya mo ito nang walang permiso, lumalabag ka na sa copyright law. Hindi ka lang din nagnanakaw, nagsishare ka pa sa iba. Ganito kasi yun, kapag gusto mo ng kopya ng isang movie, sa torrenting, hindi lang sa isang app ka humihingi ng movie. Maraming tao ang may kanya-kanyang piraso ng movie sa computers nila. Habang nagda-download ka, kumukuha ka ng iba't ibang piraso mula sa maraming tao at sabay, nagbibigay ka rin ng mga pirasong nakuha mo sa iba pang nagda-download. Kaya kahit hindi mo intensyong mag-distribute,
nagiging participant ka sa illegal distribution ng copyrighted content. Ibig sabihin, doble ang violation mo. Mas nakakatakot sa US, nakakatrace ang copyright holders ng mga IP address na gumagamit ng torrents. Marami ng kaso kung saan siningil ang mga users ng libu-libong dolyar sa damages. May mga kaso ring dinala sa korte, lalo na kung malalaking pelikula ang dinadownload o kung repeat offender ang user. Kaya #No to Piracy para hindi ka magsisi. Number 2, huwag kang ma-beast mode. Habang nagsuscroll ka sa newsfeed mo, bigla mong nakita ang post ng kumare mo. Magbayad na kayo ng utang nyo! Naku, natamaan ka. Kaya napakomment ka. Huwag kang atat, magbabayad naman. Isaksak ko pa to sa bunganga mo eh. Ay naku, relax lang. Dahil ang pag-comment ng masasakit o trash talking, abay, baka habulin ka na ng batas. Oo, kahit online lang, kahit comment lang sa post. Sa US, ayon sa Title 18, Section 875 ng United States Penal Code, illegal ang magpadala ng threat ng pananakit o pagkidnap sa kahit sinong tao gamit ang kahit anong communication platform. Kasama na dito ang text, email, at syempre sa social media. Pwedeng magmulta ng libu-libong dolyar o hanggang 5 years sa kulungan o higit pa ang mapapatunayang may sala. At huwag mong isipin na dahil joke lang yun, ay lusot ka na. Noong March 2023, isang kilalang troll sa 4chan ang nagbanta online na babarilin daw niya sa ulo ang isang sheriff sa Florida. Nilagyan pa niya ng "in Minecraft" sa dulo para kunyari joke lang. Pero hindi yun sapat para makalusot. Hinuli siya, kinulong at mismong sheriff pa ang nag-post ng tweet tungkol sa pagkakaaresto niya. Sa Pilipinas, hindi rin pinalalampas ang mga online threat. Sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, anumang klase ng cyber threat, cyberbullying o online harassment ay pwedeng kasuhan kahit pa meme, biro o joke lang ang post mo. Halimbawa, noong 2020, isang guro ang nagbanta sa social media na bibigyan niya ng pabuya ang sino mang makakapatay sa presidente. Agad siyang inaresto at kinasuhan ng inciting to sedition sa ilalim ng cybercrime law. Pero kinalaunan ay ibinasura ng korte ang kaso dahil sa illegal o warrantless arrest at paglabag ng kanyang constitutional rights. Pero tandaan, ang pagbabanta gaya ng "mag-ingat ka sa gabi" o "abangan kita" na comment kahit hindi mo totoong balak gawin basta nagbanta ka ng karahasan, illegal yan. Ang internet ay hindi excuse para bastusin ang ibang tao. At pag lumampas ka sa linya, baka next time, selda na ang hindi mo malampasan. Number 1, bawal mag-download ng YouTube videos! Isa ka rin ba sa mahilig kumuha ng clips sa mga streaming platforms para gawing reels? Ako, tigilan mo na! Kasi kung hindi mo pa alam, isa rin itong malaking bawal. Kahit gusto mo lang mag-download kasi mahina ang wifi, walang data, nagsisave ka ng video para sa long trip at gusto mo lang panoorin yung favorite mong vlogger kapag offline. Kahit harmless, pwede ka pa rin makasuhan. Ayon sa terms of service ng sikat na video sharing website, bawal mag-download ng videos mula sa kanilang platform maliban na lang kung may download button talaga sa app o kung may explicit permission ang content creator. Yung mga gumagawa ng YouTube to MP4 o MP3 downloader sites, labag yan sa rules ng YouTube at ng copyright law sa maraming bansa. Katulad sa US, ang pag-download at pag-reshare ng copyrighted content nang walang permiso ay lumalabag sa Digital Millennium Copyright Act o DMCA. Kung paulit-ulit mong ginagawa ito o shinare mo pa ang dinownload mong video sa ibang platform, pwede kang kasuhan. Maaaring makatanggap ka ng cease and desist order at kung hindi ka sumunod, pwedeng umabot sa korte at mapilitang magbayad ng damages. Sa Pilipinas, protected din ang mga videos ng YouTubers under Republic Act No. 8293 o ang Intellectual Property Code. Ibig sabihin, bawal i-reproduce, i-share o i-download ang copyrighted videos nang walang permiso. Kung gumawa ka ng sarili mong content gamit ang na-download mong video, kahit clip lang, pwede kang mademanda, lalo na kung kumikita ka sa content na yon. Minsan, hindi mo pa nga alam na copyrighted ang video. Pero once na ginamit mo ito sa paraang hindi pinapayagan ng may-ari, nasa alanganin ka na. Kaya kung gusto mong manood offline, pwede kang magpa-upgrade sa premium version nila. May bayad nga lang, pero at least hindi ka magbabayad sa kulungan. Ikaw, ginagawa mo rin ba ang mga bagay na to? Nakaw! Kung oo,
Pag-isipan mong mabuti, mas mabuti na ang may alam. Ika nga, think before you click. Dahil sa social media, makagawa ka ng pagkakamali habang buhay na itong naka-screenshot. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell